Okay, sa John chapter 9, verses 1 to 24, this is about from blindness to faith. Sabi po rito, one thing I do know. I was blind, but now I see. Sa John chapter 9, verse 25. Ang John chapter 9, verses 1 to 4, ay isang makapangyarihang kwento ng isang lalaking ipinanganak na bulag. Hindi dahil sa sarili niyang kasalanan, kundi upang maihayag ang banal ng Diyos sa kanyang buhay. Nang makita siya ang alagad, tinanong nila si Jesus, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Yung sa John chapter 9, verse 2. Sa madaling salita, iniisip nila na ang paghihirap ay lagi ng kasalanan. Pero sino this man nor his parents sin? It happened sa words of chapter 9, verse 3. Dito pa lang, binabago na ni Jesus ang pananaw natin tungkol sa suffering. Hindi lahat ng pinagdaraanan natin ay parusa. Minsan ito ay platform para sa glory ng ating Diyos. Pinahiran ni Jesus ng putik ang kanyang mata upang sa gayon na ito'y gumaling. Pinaghilamos siya sa purong siluan. Sumunod ang lalaki at siya ay nakakita. Ngunit ang himala ay hindi natapos sa physical na pagaling. Ang tunay himala ay ang transformation mula sa simpleng pagkakilala kay Jesus as the man called Jesus sa verse 11 hanggang sa matapang na pagtanggol sa kanya sa harap ng mga Parisiyo. Habang ang dating bulag ay unti-unting nagkaroon ng malinaw na pananaw, ang mga Parisiyo naman ay may pisikal na paningin, ay nanatiling spiritual na bulag. So, ito ay kwento ng liwanag laban sa kadiliman. Pananampalataya laban sa relihiyosong kayabangan at katotohanan laban po sa pagtangging. Kanina, habang mayroon kami sa church, ay galing sa liwan, pumasok ako sa dilim, napakadilim. At galing naman sa dilim, papunta ng liwanag, nakakasilaw naman. Pero mas maganda kung tayo ay halimbawa nakaranas ng kadiliman, nakakita tayo ng liwanag, talaga pong maliwanag, sabi nga, ang Panginoon ang liwanag. So, willingness to bold faith, una, God uses suffering for His glory. Hindi aksidente ang kalagayan ng lalaki ito. Hindi siya napagtripan ng Diyos. Sabi ni Jesus, this happened so that the words might be displayed in Him. Sa John chapter 9, verse 3. Minsan iniisip po natin, Lord, bakit ako? Pero maaaring ang mas tama nung ay, Lord, paano ka maihayag sa sitwasyon kong ito? So kung tayong kalagayan na parang hindi natin maintindihan at tinatanong natin ang Diyos, bakit ako? Bakit nangyari ito sa akin? Ang tanong po natin ay, Panginoon, paano ka maluwalhati sa kalagayan kong ito? Sa Romans chapter 8, verse 28, in all things, God works for good to those who love Him. So, mayroong magandang mangyayari kapag mahal natin ang ating Panginoon. Sa 2 Corinthians chapter 7, verse 4, sabi po rito, we have this treasure in jars of clay. Ang kahinaan natin ang nagiging stage ng kapangyarihan ng Diyos. Ang sugat mo maaaring maging patutuo bukas. So,
Yung pa yung una, God uses suffering for His glory. All things work together for good to them that love God. Obedience precedes breakthrough. So bago po ang tagumpay, ay pagsunod. Pinapunta si blind man sa pool of Siloam. Simple instruction. Pero kailangan ng obedience. Hindi siya nakakita agad-agad. Kailangan mo na niyang sumunod. Sa James chapter 1 verse 22, sabi po rito, be ye doers of the word, not merely hearers. Sa 1 Samuel chapter 22, sabi po, obey is better than sacrifice. Saan inihintay natin bago tayo sumunod. Pero sa kwentong ito, ang pagsunod ang nagbukas ng himala. Hallelujah. Pangatlo po, spiritual growth is progressive. Sa verse 11, tinawag niya si Jesus na the man called Jesus. Sa verse 17, sinabi niya, he is a prophet. Then sa verse 33, if this man were not from God. So unti-unting lumalalim ang pagkakilala niya kay Jesus. Ganito rin dapat tayo, spiritual, ang ating paglakbay sa kasama ng ating Panginoon. Hindi agad-agad mature. Pero habang dumaan tayo sa pagsubok, mas nakikilala natin ang ating Panginoon. Sabi po sa Philippians chapter 1 verse 6, He who began a good work in you. Then sa 2 Peter chapter 3 verse 18, grow in the grace and knowledge. Ang tunay na pananampalataya ay lumalalim habang sinusubok. Kaya tayo dumadanas ng pagsubok, lumalalim po tayo sa ating pananampalataya. Pang-apat po, sa from blindness to bold faith. Bold faith will face opposition. Kaya kapag tayo matapang sa ating pananampalataya, mayroon po talagang sumasalungat sa atin. Bulan, tumitindi ang pagtutol ng mga Parisiyo. Pinipressure po siya, pinagdudahan, tinataboy o tinaboy po siya. Pero hindi siya umatras. Sinabi niya, one thing I don't know, I was blind but now I see. Sa John chapter 9 verse 25. So, simple pero makapangyarihang pagtutol. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, everyone who wants to live a godly life will be persecuted. Danas po ng pag-uusig ang mga namumuhay po ng may kabanalan. Sa Acts chapter 4 verse 20, sabi nga po, we cannot help speaking about what we have seen and heard. Kapag tunay ang encounter mo kay Jesus, hindi mo kayang mananahimik. So, yun po ang apat na puntos from blindness to bold faith. Una, God uses His glory. Pangalawa, obedience precedes breakthrough. Pangatlo, spiritual growth is progressive. Unti-unti, tayo po ay lumalago sa ating Panginoon. Then pangapat, bold faith will face opposition. Paano natin i-apply ito sa ating buhay? Una, zero pain as purpose. Huwag mong tingnan ang struggle mo bilang sumpa. Ito bilang pagkakataon para ipakita ng Diyos ang kanyang gawa. Sa Isaiah chapter 43 verse 2, when you pass through the waters, I will be with you. So, samahan tayo ng Panginoon. Kahit po sa baha o sa tubig, tapos na dinadaanan. Ang problema mo ay hindi katapusan. Ito ay simula ng bagong testimony. Pangalawa, sa ating application, practice obedience, faith. Okay? Isagawa natin ang pagsunod sa pananampalataya. Kasi ang Diyos na minsan hindi natin ginagawa. Magpatawad, magtiwala, maglingkod. Breakthrough follows obedience. Sa Luke chapter 11 verse 28, blessed are those who hear the word of God and obey it.
Pumapalad ang mga tao nakikinig at sumusunod po rito. Kung gusto mong makakita ng himala, magsimula ka sa pagsunod. Pangatlo, patungkol sa application ng ating pag-aralan, stand firm in your testimony. Hindi mo kailangang maging theologian. Hindi mo kailangan lahat ang sagot. Sabihin mo lang, I was blind but now I see. Sa Revelation chapter 12 verse 11, they overcame him by the blood of the Lamb, by the word of their testimony. Ang testimony mo ay sandata laban sa duda o anumang opposition. So, tandaan po natin, sa application, see your pain as purpose. May layunin po ang pinagdaanan po natin paghihirap. Practice of faith. Sumunod po I was blind but now I see. Hallelujah. Sabi, ang kwento ng John chapter 9 ay hindi lang tungkol sa physical na blindness. Ito ay tungkol sa spiritual side. Ang dating bulag ay nakakakita hindi lang ng liwanag kundi ng katotohanan. Ang mga Parisiyo na may paningin ay nananatiling bulag sa espiritu. Sa Psalms 34 verse 5, those who look to Him are radiant. Their faces are never covered with shame. Ngayong araw, tanungin po natin ang ating sarili. Nakakakita ba tayo talaga? Kung may bahagi natin na bulag sa katotohanan, kay Jesus lang tayo tunay na nakakakita. Uri po ang ating Panginoon. Sa ating pong panalangin, mari tayong sumunod sa panalangin ito at mari nating sabihin, Panginoong Jesus, salamat po dahil ikaw ang liwanag ng mundo. Kung may bahagi na mula pa, buksan mo po, Panginoon. Kung may sukat, gamitin mo po ito para sa iyong kaluwalhatian. Turuan mo po akong sumunod kahit hindi ko pa nakikita ang buong plano. Bigyan mo po ako ng tapang na tumayo para sa iyo. So from blindness to bold faith, dalhin mo po ako sa mas maliwanag ng pagkakilala sa iyo. Sa Panginoon Kristo. Amen. 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 Thank you so Pagpalay po much. natin, Panginoon. Yes po. Salamat. Mensahe pong ito. At tandaan natin na ang Panginoon ang siyang kumilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Tandaan po natin, may layunin sa iyong kalagayan. Magandang hapon po. Ito po si Reverend Fernando Rugel na nagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Thank you so much, Pastor. Thank you so much po, Po, Pastor. Pastor, Salamat. pagkaliwanagan ng